God is good. Ito ho ang unang linggo ng buwan ng Hunyo. Amen? So, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon at tayo po ay nagpapatuloy sa atin noong paglalakbay para makilala ng lubusan ang ating Diyos na pinananampalatayanan. Amen? At ngayong umaga, mapapansin niyo ho mga kapatid, lahat ng akin pong tinuturo ay meron nung tinutumbok, may relasyon. Kasi naniniwala po ako na dapat to ang ating pinag-aaralan ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kumbaga sa pagkain, hindi naman sinusubo nating lahat, kundi nais mong ihanda na unti-unti ay nagiging malinaw sa atin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran at kung sino rin tayo sa Kanyang harapan. Amen? Amen. Amen. Kasi yun ho talagang problema. My people are being destroyed for lack of knowledge. Dahil kulang ho sa pagkaunawa. Ngayong pong umaga pag-uusapan ho natin ay yung tungkol ho sa pagbabago ng pag-iisip. Renewing of the mind. Kasi ho, bakit ko nais itong tumbukin? Ito ay isa sa mga bagay ho na marami po ang hindi talaga nakakaintindi. Kasi itong katuroang ito ay magpapalaya po sa atin. Alam ko marami sa atin ang nag-i-struggle. Di ba? Bakit ba matagal na ako mananampalataya, ganito pa rin ako, hindi pa rin ako magtagumpay. Ano ba dapat ang aking gawin para ako ay lumago at malagay sa isang kalagayan na kinalulugdan ng ating Panginoon? Amen? At madalas ito po yung sinasabi natin, paano ko ba babaguhin ang aking sarili para maging katanggap-tanggap sa ating Diyos? Amen? May kinalaman po ito mga kapatid sa pagbabago po ng pag-iisip. The renewing of the mind. Buksan ho natin, binasa ng ating kapatid kanina yung 5 talata ho sa Roma 12. Pero gusto kong tingnan ho natin ngayon yung verse 2 kung saan doon ho tayo magsisimulang mag-aral at mag-usap. Sa Romans chapter 12 verse 2 ay makikita ho natin ang isang katagaho na alam ko ho ay marami sa atin ang nalilito. Babasahin ko po dito sa Romans 12 verse 2 sa Expanded Bible. Medyo maliit siya, pero meron ho tayong pinapakalat ho na, di ba, yung ating page, Napapanood niyo po ito at nandun ho itong mga CP na ito, itong mga pag-aaral natin. Ang sabi dito sa Romans 12 verse 2, do not be shaped by, conform to, press into a mold by this world or age. Instead, be changed within, transformed by a new way of thinking, or changing the way you think, the renewing of your mind. Then you will be able to decide or discern, test, and approve what God wants for you. Is God's will. You will know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Gusto ko po kayong bulabugin ngayong umaga, sa isang kaalaman ho sa banal na kasulatan. Kasi ho, kapag pinag-uusapan natin ang pagbabago ng pag-iisip, the renewing of the mind, hindi po ito tungkol sa'yo. Sa kung ano man ang gagawin mo para baguhin mo ang iyong pag-iisip. In the Bible, the renewing of the mind has nothing to do with what you do. Yung mga bagay na ginagawa mo para magbago ang iyong pag-iisip. Kasi dito nagkakagulo. Si Apostol Pablo po ay nagbigay ng malinaw na pagtuturo tungkol sa pagbabago ng kaisipan
pagbabago ng pamamaraan kung paano tayong mag-isip. Ang mga makabagong gawain kagaya ngayon, the modern church, ay nag-fail. Marami sa atin, hindi lang gawain, kundi personally, tayo po ay nabibigo, na maintindihan ang kahulugan ng renewing of the mind o pagbabago ng pag-iisip. Bakit? Kasi ang paniwala ko po, hindi naman to sinasadya. Hindi ko po sinisisi yung mga marami po sa ating mga tagapagturo. Ang nakikita ko lamang dito ay dahil po sa limitado ang pagsasalin ng original na lingwahe ng Grego at Aramaic patungong Ingles at hanggang isalin nito sa Tagalog. Ang problemang ito, yung limitasyon na ito mga kapatid, ang nagdulot sa atin para magkaroon ng mga katuruan tungkol sa renewing of the mind to the point na nagiging self-help ito. Di ba? Ilang libro na, ilang sermon na, ilang aklat na, ilang mga seminar na ang ginawa tungkol sa pagbabago ng pag-iisip. At ang madalas, ang nagiging resulta nito ay disappointment. Bakit? Kasi tayo mismo, kahit anong ganda ng seminar, anong ganda ng katuruan tungkol sa pagbabago ng isip, ay hindi natin ito na tatamo. Hindi natin ito na-realize. In fact, yung iba nagkakaroon pa ng pagdududa tungkol sa kanilang sarili. Kung sila ba talaga ay nakakilala sa Panginoon. Yung iba naman nalulugmok sa kawalan ng pag-asa kasi sasabihin, Brad, kahit anong gawin ko, ganito pa rin ako. Sino nakakaramdam yan? Brad, bakit ganito? Hindi ako magtagumpay. Yung isipan ko, ganun pa rin. Amen? Pag may problema, may pagsubok, may mga nangyayari, yung luma kong pamamaraan ng pag-iisip, yung pa rin ang nangingibabaw. Yun pa rin ang nagdidikta kung paano ko kikilos, paano ko ito haharapin. Amen? Sino po nakaka-relate dyan? Gusto ko namang sumunod sa Panginoon, kapatid Kaya lang, pag dumadating yung mga bagay na yun, bakit ganun pa rin ako mag-isip? Amen? Bakit ganun pa rin ang damdamin ko? Dalo naman ako ng gawain. Amen? Nakikinig naman ako ng mga sermon at mga turo. Isa lang naman ang problema Alam niyo kung ano? Kakulangan ng pagkaintindi. Bakit? Hindi naman tayo Grego Hindi naman tayo Aramaic. Ang Biblia po, hindi po mali. Pakinggan niyo po ito. There is nothing wrong with the Holy Scriptures. Ang nagiging problema kapag sinalin nito sa lingwahe, dahil iba't iba ang lingwahe, merong limitasyon. At yung limitasyon na yon, madalas, ang nagiging problema. Kaya kailangan balikan natin, mga kapatid, kung paano ito naintindihan. Kasi naniniwala po ko, nung panahon nila Pablo, panahon nila Jesus, yung kanilang audience, yung mga nakikinig, naintindihan nila yung sinabi ng Panginoon. Nung nangaral sila Pablo, nangaral sila Pedro, naintindihan ng mga unang Kristiyano. Bakit? Kasi yung lengguwahe nila ay malinaw. Amen? Amen? So itong renewing of the mind, dumating ang punto, di ba nakakita na kayo mga ibang libro? Kung ano-ano, gagandang mga teaching. How to renew your mind. Ito ang dapat gawin mo. 1, 2, 3, 4. Amen? Ganito, dapat ang gawin mo. To the point na ang daming turo tungkol sa renewing of the mind, hindi mo na alam kung alin doon ang epektibo. And yet, hinugot lang lahat yon sa iisang verse ng Bible. Iisang Biblia. Iisang banal na kasulatan. Anong pagkakaiba? Kasi hindi natin naintindihan ito kung paano ito naintindihan ng mga unang mga Kristiyano. Amen? So yun ang deal ko po sa inyo. Yun ang aking pagsisikap. Gusto kong maintindihan natin ito kung paano ito naintindihan ng mga unang mga mananampalataya.
Amen? Amen. Yun po ang dahilan marahil kung bakit po ako nilagay ng Panginoon sa pulpito. Dahil sa responsibilidad na ito, na tayo po'y mag-aral at tingnan ang mga salitang ito. Amen? Amen. Amen? So, samahan niyo ako mga kapatid. Tignan natin ang orihinal na mga salita. Okay, himayin natin. Romans 12, verse 2. Ang sabi dito, do not be shaped by, conform to, press into a mold by this world or age. Sa simpleng English, do not be conformed to the world. Di ba? So, ang ibig sabihin ito, kapatid, ano ba ibig sabihin, do not be conformed? Ang ginamit na salita ay syschematiste. Oh, hirap ano? Syschematiseste. Grego. Alam niyo ang ibig sabihin nito kapag sinalin sa atin ngayon? Ang ibig sabihin ito mga kapatid ay wag daw tayong mahubog. Hugisan. Wag daw tayong, kumbaga, systematist, ibig sabihin to be shaped. Paghubog, pagmold. Na para bang mayroong isang molde na inilalagay doon yung isang luwad o isang, alam niyo naman yan, kagaya ng cake, di ba? Depende sa molde, yung gumagawa na lang ng gelatin. Pag yung molde mo maganda, yung ganun-ganon, yun. Pag tumigas yun, pag inalis mo yung molde, yun na itsura niya. Amen? Naalala ko tuloy sa Japan, merong pinakamahal na pakwan. Nakatikim na ho kayo nun? Ako hindi pa. Ang balita ko, ang mahal-mahal ng pakwan na yun. Bakit mahal yung pakwan sa Japan? Alam yung bakit? Kasi pag binili mo siya, kwadrado ang pakwan. Saka nakakita ng kwadradong pakwan sa Pilipinas. Siguro kung ako lang may pakwanan, gagawin ko yung ginagawa ng mga pon para mahal. Di ba? Paano ginagawa? Yung pakwan, maliit pa lang, nilalagyan na ng molde. Na kapag lumalaki na yung pakwan, kung ano yung molde, yun ang magiging hugis niya pag malaki na siya. Kumbaga ganyan na kalit yung pakwan, pero yung molde malaki. Di ba? So habang lumalaki yung pakwan, nagiging kwadrato. Amen? Yun ang ibig sabihin na syschematiste. Na ang sinasabi dito, do not be shaped. Huwag kang malagay sa isang molde na yung hugis mo ay sasang-ayon kung ano yung itsura ng molding iyon. Amen? So, paano to ginamit ni Pablo? Ang sinabi niya, yung syschematiste, nalilito ako, nakakabulol eh. Diba? Kasi hindi naman tayo Grego. Yung salitang yun, kapatid, ay passive. Ano ibig sabihin ng passive? Pag sinabi mong passive, ibig sabihin dito, hindi ikaw ang gagawa nun. Yung pagkahubog ko, hindi ako uhubog sa sarili ko. Ang ibig sabihin to mga kapatid, may humuhubog sa akin. Sa ayaw at sa gusto ko, merong huhubog sa akin. Ano yung humuhubog na ito? Sanlibutan. Ano ba ang sanlibutan? Ang sanlibutan po, yung salitang world, ang ginamit dito ay ayon o eon. Sa Hebreo, ang sabi dito sa Romans 12 verse 2, sa Jewish Bible, in other words, do not let yourself be conformed to the standards of the Olam Hase. Yung Olam Hase na yan, hindi po ito tumutukoy lamang sa physical na mundo. Hindi. Hindi physical na mundo lamang. Ang tinutukoy dito mga kapatid ay yung sistema, yung age, yung kapanahunan. Sino po nung nabuhay po ako nung 70s, 80s. Di ba iba tabas ng buhok nun? Di ba? Lalo na nang nauso si John Travolta. Naalala ko, high school kami. Lahat kami, 7. Brush up. Di ba? Pantalon, 15 laylayan. Sapatos, clogs.
Di ba? Amen? Kasi yun ang sistema nung era na yun. Ako po panahon, kagaya ngayon, anong tawag dito? Gen Z. Yung Gen Z, iba na di ba? Pag kami nakaharap nyo, iba yung amin, iba yung panahon namin. So, ibig sabihin, bawat era, bawat panahon, minuhubog ng sanlibutan kung paano mag-isip, magsalita, magdamit, kumilos, sumayaw, kumanta, ang mga tao. Amen? Ang intellectual, emotional, spiritual na perception o pamamaraan ng buhay. So, makikita ho natin dito mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo, ganito, may tinutukoy siya na molde. Ang sinasabi niya, kapatid, merong nagmomolde sa inyo. Yung ano yung nagmomolde? Yung mundong ginagalawan natin. Kung ano yung uso, kung ano yung sistema, kung ano yung standard, yun. Amen? Yung mga 80 anyos may git na sa atin. Di ba? Iba rin yung style ninyo nun Di ba? Yung mga damit ninyo, parang Susan Roses yan Yung mga buhok nun Kapatid, kahit bumagyo yung buhok, hindi gumagalaw. Kasi mga babae nun, sobra yung spray net Di ba? Mga kapatid, ano pinupunto ko? Bawat panahon, hinuhubog ang tao. Alam nyo ba yun? Bawat panahon. Kagaya namin, kami, si Senta na, sa Gensi, kung magpapaka-Gensi kami, tatawagin nyo kami Nung panahon namin, meron tinatawag na baduy. Yung baduy sa amin nung kasi, pag hindi ka uso, wala ka sa uso, baduy ka. Di ba? Amen? So, alam nyo po, ito ang katotohanan. Ang sabi na, 2 Korinto, pangkat 4, talatang 4. Si Satanas daw, ang Diyos ng ayon na ito. Hindi siya Diyos ng mundo. Satan can never be a God of this physical earth because he is not the creator of the earth. Amen? But he is a God of this age. Ano yun? Yung kapanahunan. Bakit? Because Satan has blinded the minds of the people. Alam nyo, tama yung mga nauna Nung nauuso po yung TV, sino po inabutan nung panahon na uuso pa lang yung TV? Inabutan ko yung television noon, ang laki, kasing laki ng aparador. Bakit? Yung mga pyesa ng TV noon, tubo. Ngayon yung TV nga, nipis-nipis, yung cellphone nyo, TV na Amen? Amen. Anong ginawa ni Satanas, mga kapatid, pakinggan nyo. Even nung panahon namin, nauso na yung entertainment. Kaya ang tawag ng mga naunang mga Kristiyano, sabi nila, yung TV na yan, yung television na yan, ay instrumento ng dyablo. Pinagtawanan ho yun. Pero naisip ko, parang totoo. Bakit? Kasi sino ba nag-i-influensya sa mga kabataan, sa mga tao? Di ba yung entertainment? Sa panahon natin, mas malupit. Nung panahon namin, para makapanood ka ng pelikula, pupunta ka sa sinehan. Ngayon, hindi na. Netflix na lang. Cellphone na lang. Amen. At ang masama, karamihan po ng sistema ng mundong ito, ang layunin, ano? Ano layunin ng mundo? Impluwensyahan tayo. Hello? Amen? Nung panahon namin, di ba? Ang pamumuhay, ang moral ay mataas. Di ba? Kinakahiya nga nun Di ba? Yung mga tao nun, gumagawa ng kasalanan sa dilim talaga. Ngayon hindi, lantara na. Naku niyo po ibig ko sabihin? Hello? Ang punto ho, ang mundong ito, pakinggan nyo, ano tinutumbok mo, Brother Harry? Simple lang. Ang sanlibutan ay pinaghaharian ng kadiliman. At ang kadilimang ito, ang layunin nito ano? Linlangin tayo. Hindi niya tayo pepersahin. Ang gagawin lang ng devil, i-impluwensyahan lang tayo. Para ano? Gumawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano sabi ni Pablo dito? Teka lang, Brad. Nung sinabi ni Pablo rito, do not be conformed by this world.
Ano ibig sabihin niya? Simple lang. Kasi passive ito. Ang ibig sabihin ganito. Kung itatranslate ko ito sa atin nung dapat maintindihan ganito. Do not allow yourself. Ito yun ha. Huwag mong papayagan ang sarili mo na na mailagay ka sa isang molde ng sanlibutan ito. At hubugin ka ng sanlibutan ito sa kanyang nais na isang karnal na pagkatao. Nung panahon ni Pablo, sinabi na niya ito, in the last days, perilous times will come. Actually, nung panahon nila Pedro, nila Pablo, nagsimula yun. Bakit delikado ang panahon? Sabi niya, kasi ang tao, di ba, ay magiging makasarili. Ang tao ay walang likas na pag-ibig. Magiging mayabang. Magiging, sabi nga mapusok, mapaglibak, mapanira. Hello? Alam niyo ba't delikado ang mundo natin? Hindi man dahil sa pollution Hindi. Kaya delikado ang mundo natin dahil sa kapwa nating tao na may taglay na pag-uugali na impluwensya ng mundong ito. Di ba nakita niyo yung bata? May bata pinatay kapwa bata sa kakapanood ng mga mobile games. Hello? Naintindihan niyo? Manood kayo ng TV. Ngayon, konting galit lang, rodents, nagpapatayan. Di ba? Bakit araw-araw na pag nanonood ako ng news, may pinatay, magkapitbahay, pinatay, magkumpare, pinatay, magkapatid, nagpatayan. Ano pinagawa yan? Simple lang. Hindi naman mabigat yung pinagawa yan. Yun yung tricycle lang, nag-agawan lang ng pasahero. Nagsaksakan na. Pasahero lang. Ang sama, ba't sila ganon? Kasi ini-influensyan tayo ng mundong ito. Bakit? Manood ka ng TV. Ano yung mga drama-drama natin? Yung mataas ang rating pag may sampalan. May patayan. Di ba? Pag tungkol sa pamilya, wala rating yan. Pag tungkol sa mga kasamaan, may rating. Naku niyo po ibig ko sabihin, we are being molded. Mga kapatid, Paul is warning all of us, pinapaalalahanan tayo ni Pablo. Ang unang-una sinabi niya, huwag niyong papayagan ng sarili niyo na kayo'y hubugin, hugisan ng mundong ito. Amen? Sa isang kalagayan na gusto niya, yung carnality. Sabi pa nga ni Pablo sa ikalawang Timoteo meron silang itsurang pagka-religyoso. They have a form of godliness, but their heart is far from God. Yung ginagawa nila ay malayo sa pamantayan ng Diyos, pero may relihiyon. Tatanungin ko kayo, sinong tao ba ang walang relihiyon sa bansang ito? Lahat ng tao may relihiyon. Amen? Amen? Pero ang tanong, may relasyon ba sa Diyos? Amen? Kaya nga ako mga kapatid, pinagsisikapan ko, maging matibay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Your attendance here, yung pagdalo nyo, hindi yun ang counting ng iyong pagiging makadiyos. Ang pagiging makadiyos mo ay kung gaano ka kalapit sa Diyos. At kung gaano ang Diyos kayang impluwensyahan at gabayan ang buhay mo. Amen? Amen? Amen. Mga kapatid, ayoko po kayo itali sa pagiging religyoso. Ang sinasabi ko, itali niyo sa sarili niyo sa inyong matibay na relasyon. Pakikipag-ugnayan. Kanino? Sa ating Panginoon. God is alive. Tandaan niyo. The Lord is alive. The Holy Spirit is in us and with us. And God, because He is alive, can relate. Pwede siyang makipag-ugnayan sa atin. Amen? Not through religious works,
Hindi. Brad, para maramdaman ko ang Panginoon, magsisindi ako ng kandila. Magsisindi ako ng insenso. Pupunta ako mararamdaman ko ang Panginoon. Kapatid, actually, you don't need that eh. May pamantayan ng Biblia. Yun ang pinag-aaralan natin. Paano natin maranasan ng Panginoon. Amen? Nagsisimula ito, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Hindi sa pamamaraan mo. Ang umpisa dito, huwag mong papayagan ng sarili mong mahubog ka, mahugisan ka ng pamamaraan ng daigdig na ito. Ng sanlibutang ito. The worldly system that is against God. Hindi ko sinasabing huwag kayong maghanap buhay, magtrabaho. Okay yun. Ang sinasabi dito, tingnan mo kung hinuhubog ang iyong isip ayon sa pag-iisip ng mundo. Tinatanggap mo na ba yung mga bagay na kinamuhuyan ng Diyos? Sa iyo ba okay na? Pag sinabi ng mundo, okay naman yan eh. Pero alam mo naman, ayaw ng Panginoon. Saan ka? Hello? Kaya nga ang pulpito dapat matapang magsalita ng katotohanan. Amen? Amen? Minintindihan ko ito? So, do not be conformed, simple lang. Kapatid, hindi ikaw ang humuhugis. Biktima tayo. Yung kapatid mo kaya ganyan, yung kapwa mo kaya ganyan, biktima ho yan ng sistema ng mundong ito. Kaya siya gumagawa ng ganyan, yung isipan niya nahubog na. Hello? Amen? 60 anyos na ako. Nakakilala ako, 20 anyos. 20 anyos akong hinubog ng mundo. In fact, nung nakakilala na ako sa Panginoon, kailangan pa akong ayusin ng Panginoon. Kasi ang kinalakihan ko ay talagang makamundo. Lumaki ako sa lugar ng makamundo. Nasa pamilya ako ng makamundo. At nung nakakilala ako sa Panginoon, something has to change. Amen? And it starts with the way we think. Kapatid, merong nang-iimpluwensya sa atin dito, sa mundong ito. Kailangan wag nating payagan. Amen? Amen? Amen. And Brad, paano? Ito yon. So, hindi ko papayagan. Ano ang gagawin ko? What should I do? Ito ho yung kasunod. Sabi ni Pablo, sa halip, instead. So, ibig sabihin, ito ginagawa ng mundo, hinuhubog ka, hinuhugisan ka sa pamamaraan niya, ito naman ang dapat mo mangyari instead. Sa halip, ano mangyayari? Be changed within. Be transformed by the renewing of the mind. Alam niyo yung salitang transform? Alam ng mga bata yan eh. Transformer. Nung panahon namin, yung transformer, bahagi ng kuryente yun eh. Di ba? Eh sa panahon ng mga bata ngayon, transformer, yung kotse nagiging robot. Di ba? Yung transform mo, alam niyo saan kinuha yung salitang transform? Ito, matutuwa kayo. Ang root word nito sa Grego ay metamorpho. Metamorpho, yun po yung ginamit na salitang root word ng transform. Ano ibig sabihin to? Yung daw pagbabago ng outward na itsura mo na tumutugma saan? Ng tunay na kalagayan mo. Yun yung transformation. Yung totoong ikaw, tumutugma, yung totoong ikaw dito sa kaibuturan, tumutugma sa panlabas. Hello? Yung nasa iyo, ikaw, tumutugma sa iyong panlabas kung paano ka magsalita, paano ka magtrato ng kapwa mo, paano ka kumilos. Yun ang ibig sabihin ng metamorpho. Ang ibig sabihin ng metamorpho, to change in form. Magbago ng anyo. Ang ibig sabihin din ng metamorpho, alam nyo kung ano? Transfigure. Uy, parang, ano yun ah? Familiar yung word na transfigure. Transfiguration.
Amen? Okay, ito rin yan. Ito, yung salitang metamorpho, hindi po siya active. Ano rin ho siya? Passive. Ang ibig sabihin nito, yung pagbabago mo, hindi manggagaling sa'yo. Hindi mo babaguhin ang sarili mo. Papayagan mo na ikaw ay baguhin. Amen? Okay, para maintindihan nyo. Maganda ito, maintindihan natin. Yung salitang metamorpho, ang pinagkunan nito ng salitang metamorphosis. O, mga bata, ano ibig sabihin ng metamorphosis? Sino may genius dito? Alam ng mga bata yan. Yung metamorphosis ho, ito daw yung process ng pagbabago na katulad ng mga ilang insekto at ilang amphibian. Tingnan nyo, yung palaka, hindi naman palaka agad yan eh. Di ba? Tadpole yan eh. Parang butete yan eh. Di ba? Pero in due time, magkakaroon ng payan. Di ba? At nagiging palaka. Kaya lang hindi magandang illustration masyado yung palaka eh. Merong napakagandang illustration ng metamorphosis. Alam niya ng mga bata. Ito yung tungkol sa caterpillar. Sino alam yung caterpillar? Ano sa Tagalog ang caterpillar? O, yung mga bata nagtataas ang kamay eh. Ano ang caterpillar sa Tagalog? Higad. Di ba yung higad? Nakita na kay higad? Hawakan, di ba ang katinon? Ano ginagawa ng higad? Ang higad ko walang ginawa kundi kainin ng kainin yung mga daon. Naninira ng halaman yung higad eh. Amen? Pero yung higad na yon hindi na nanatiling higad. Bakit? Kasi sa loob ng higad na yon, niloob ng ating Panginoon na mayroong isang magandang anyo na lalabas doon. Yung totoo niya. Higad man siya, pero hindi siya habang panahong higad. So, ano mangyayari sa higad na yon? Itong higad na ito, isang araw, papasok sa isang kokon. Ano sa hindi walang asin? Wala kasing Tagalog yung kokon eh. Diba? Parang supot yun. Yung higad na ito, papasok sa supot at mananatili siya doon. Ano mangyayari sa higad? Yung higad na ito, papayagan niya na matunaw, magbago yung kanyang anyo. Amen? At habang nandun siya sa kukon, ang kamay ng Diyos, ang kalikasan na itinakda ng Panginoon sa higad na yon ay kikilos. Binago ba ng higad yung sarili niya para maging paru-paro? Di ba hindi? Yung uod na yon, yung higad na yon, did not do anything to change himself into a butterfly. And yet, the course of nature changed that caterpillar. Amen? Yung kanyang physical at structural na transformation ay nangyari. At isang araw, yung higad na yon, pagpunit ng kokon, ano mangyayari? Ang lalabas doon ay isang napakagandang paru-paro. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kung tinitingnan yung higad yan ngayon, sa totoo lang, may kalooban ng Panginoon na isang araw, hindi yan mananatiling higad, magiging magandang paru-paro yan. Naku niyo ba ibig ko sabihin? Why? Kasi itinakda ng Diyos. Pakinggan nyo. Itinakda ng Diyos na tayo ay magbago araw-araw hanggang sa dumating yung araw na si Kristo ay salubungin natin at papalitan niya ang ating mga katawan. Amen? Isang mahina, nabubulok at hindi maganda, papalitan niya ito na isang katawan na hindi na nabubulok at mabubuhay na magpakailan paman. Amen? Amen po? Sabi dito sa Romans 12, in Jewish sa Hudyo, ang sabi nila, keep letting yourself. Hayaan nyo daw na payagan ng inyong sarili na na mabago. Amen? Paano ako mababago?
Saan? Anong gagawin ng Diyos? Pakinggan niyo to. Para ako mabago ng Panginoon. Yung transformation na yon, saan magsisimula? Sa ating kaisipan. Amen? Amen? Amen. Okay. Tanong. Ano bang gagawin ng Panginoon? Kasi pag sinundan mo ito, yung salitang metamorpho, ginawa na ito ng halimbawa ng ating Panginoon. Ito, controversial to. Pakinggan nyo, controversial po ito. Di ba si Kristo, doon sa Mateo 17, ha? Kasi ito sa Mateo 17, si Kristo pumunta sa bundok kasama yung 3 alagad. At bigla-bigla, si Kristo, nagbago ng anyo. Ang tawag doon ay transfiguration. Metamorphosis. Si Kristo po, sa totoo lang, hindi niya transfigure ang sarili niya. Nung dandoy siya sa bundok na yon, yung pagka-transfigure sa kanya ay likha, in-unveil ito ng Ama. Kahit na hindi pa siya pinapako sa krus, in-unveil ito, nilantad ito ng Ama kung ano talaga at sino talaga si Kristo. Kaya nga nung makita ni Pedro, makita ni Juan, sila'y natakot. Nagniningning ang mukha ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ito po yung tinatawag na metamorpho. Walang ginawa si Kristo para mag-transfigure. Ito yung normal na lumabas kasi yun siya. Amen? Nakita lang ng mga alagad niya kung sino talaga siya. So ang punto po dito, hindi po transfigure ni Kristo yung sarili niya. It was the Father. Kaya nga nagsalita ang Ama eh. Di ba? Ano narinig ng mga alagad? Nung sabi nila, naku, kung magtatayo tayo ng kubol, di ba? Narinig nila yung boses, ito ang aking anak. Sundin niyo siya. Pakinggan niyo siya. Amen? It was the Father who unveiled Jesus Christ as He is. Kaya nga naniniwala tayo, si Kristo hindi tao lang eh. Siya po ay anak ng Diyos. Amen? Nakita nila Pedro. And one day makikita natin siya, ganun din ang itsura niya sa aklat na Apokalipsis. Nagniningning. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na napaka-tingkad. Amen? Ang tawag po dito, renewing of the mind. Yung word na renewing, mga kapatid, ang salitang itong ibig sabihin, anakainosis. Ang ibig sabihin ng anakainosis, gagawin kang bago ulit. Ang tawag po dito, renewing, renovation. Hindi repair. Kapatid, hindi tayo nire-repair ng Diyos. Tayo ay nire-renovate ng Panginoon. Anakainosis, ibig sabihin, kompletong pagbabago sa mas maganda, to be restored to a former better state. Kung ano man yung tayo. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala, sinasabi nilang original sin na tayo pinanganak, makasalanan ka na. Hindi ho. Bakit pa sasabihin ni Kristo sa mga alagad niya, ilapit niyo sa akin ang mga bata dahil ang kaharian ng Diyos para sa kanila. We were born in the image of God. Lahat tayo pinanganak sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya lang, dahil po dito sa molde ng mundong ito, winawasak tayo, sinisira tayo, binabago yung ating tunay na kalagayan sa harapan ng Ama. Pero salamat na lang sa Diyos, dumating si Kristo. Amen? Amen. Yung anakainosis, pakinggan nyo ha, yung anakainosis ay hindi isang beses. Nung sinabi ng Bible, renewing anakainosis, ang ibig sabihin nito mga kapatid, ito'y patuloy, continual transformation. Kaya nga ako mga kapatid, sabi na, bakit ka Brother Aaron, tsaga-tsaga mo? Nag-anniversary doon sa Pasay. Nagpapasalamat kasi sila sa simula't-simula, nangawala na ibang mga kasabayan ko, ako yung andun pa rin. Nagtsatsaga pa rin ako magturo. Bakit ako nagtsatsaga? Alam niyo bakit? Dahil sa anakainosis na ito.
Naniniwala po ko ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin ay nagpapatuloy. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ang Diyos ang nagpasimula ng magandang gawa sa inyo ay tapat upang ito ay kompletuhin. Kaya hindi po ako nagsasawa Hindi ako bumibigay Bakit? Dahil ang Diyos hindi nagsasawa, hindi siya bumibigay. Kapatid, ito lang, simpleng gusto kong sabihin sa iyo. Hindi sumusuko sa iyo ang Diyos. Kahit minsan gusto mo nang sumuko. God doesn't give up. He is continually renovating us. Alam niyo ba yung salitang renovation? Yung repair, sabi, Brad, paki-repair mo yan. Yung repair, hindi mo aalisin yan, hindi mo babaguhin yan. Tatapalan mo lang yan. Papakuin mo lang yan. Pero pag sabi kong renovate, tanggalin mo yan, palitan mo ng bago. Amen? Amen? So, sino ba gumagawa nito at ano ba ang involvement ng anakainosis na ito? Tingnan nyo nakalagay yun sa Titus 3. He delivered us. It was not on the ground of any righteous deeds we had done, but on the ground of His own mercy. He did it by means of the mikveh, of revert and renewal brought about by the Ruach HaKodesh. Ano ibig sabihin nito? Ang renewal na ito, ang renovation na ito, ang anakainosis na ito, ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sa kanyang mayamang habag, because of His mercy, ang Holy Spirit ang gumagawa ng pagbabagong ito sa buhay nyo. Sino po minsan nakakaramdam na parang may gumagabay sa kanya? Di ba parang may nagsasabi sa anak, wag mo nang gawin yan. Anak, eto gawin. Lumayo ka dyan. Sino nakakaramdam yan? Nararamdaman niyo po yan? It is the Holy Spirit that is renovating. Pakinggan nyo, wag ho kayong magtatago o tatakbo sa banal na Espiritu kung minsan bumigay tayo, nagkasala tayo. Pagkatapos may nangungusap sa iyo, may nangungusap sa puso mo na huwag kang bumigay, magpatuloy ka, tumindig ka. Alam yung bakit? Because God is renovating you. May mga inaalis siya sa atin. May mga tinatanggal siya sa atin upang baguhin tayo araw-araw. Amen? Kaya pala sinabi ni Pablo, kung sino man ang nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Kapatid, yung luma ay wala na. Kapatid, may bago na dyan sa iyo. Yung katawan mo, luma yan, pero yung nasa loob mo ay bago na. You are born again. A new birth. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, hindi tayo nawawalan ng loob. That is why we do not lose courage. Though the outer self is heading to decay. Sabi ni Pablo, kaya nga hindi tayo nawawalan ng loob. Kahit yung katawan ko ay pawasak na, tumatanda na, sumasakit na mga kaso-kasuan, bumibigay na ibang pyesa nito, hindi ako nawawalan ng loob. Sabi ni Pablo, bakit? Kasi ang aking inner man, yung aking tunay na pagkatao, ay lumalakas naman ng lumalakas araw-araw. Kaya hindi po ako naniniwala sa panlulupaypay Kahit mahina na ang katawan ko, yung aking spirito dapat ay lumalakas at binabago ng Diyos araw-araw. Kaya naniniwala po habang tumatagal kayo sa Panginoon, lalo kayong lumalakas sa inyong mga espiritu. Sino nakakaramdam niya? Pasensya na kayo, hindi ko kayo masyado tinatanong kasi alam ko mahaba ito. Next Sunday, magtatanungan tayo dahil ang pag-uusapan natin ay yung pinaka-controversial law. Kasunod dito kasi, yung inutos ni Kristo, pasanin niyo ang inyong krus. Pag-uusapan natin, kaugnay po nito. Marami kasing hindi nakakaintindi. Mga kapatid, sinakakaramdam dito nangihina na yung katawan niya, di ba? Ay, matagal-tagal. Ako nga dati, sipag-sipag ko, kayang-kaya ko bata-bata pa ako noon.
Pero ngayon, pag medyo umulan, ingat-ingat na, di ba? Pag medyo gabi na, medyo, pag masyadong gabi, hindi na kaya ng katawan. Pero hindi nangangahulugan ng aking espiritu, nanghihina. Sino po nakakaramdam dito? Lumalakas na lumalakas yung kanyang inner man, yung kanyang kalooban sa Diyos. Ha? Kaya yung mga ka-senior ko dito, huwag kayong mawawalan ng loob, sabi ni Pablo. Dahil kahit nanghihina na yung ating panlabas na anyo, ang ating panloob na anyo naman ay lalong tumitibay at binabago ito araw-araw. Amen? Amen? Sabi ni Paul, we have put on the new self sa mga taga-Kolosas. Sinuot natin ang bagong sarili natin which is continually being renewed. Tingnan nyo, nire-renovate in fuller and fuller knowledge sa pamamagitan ng pagkaunawa sa Panginoon and closer to the image of Christ. Uy! Habang tayo tumatagal, nagiging kamukha natin ng Panginoon. Saan? Siyempre, lalo na sa pag-uugali. Ba't paano tumahimik? Nakakagaya na natin si Lord. Na ano? Sabi ni Kristo, mapagpakumbaba tayo, mapagpasensya. Natututo na tayo. Amen? Oh. Kaya tayo po, ang Diyos po ang nagre-renovate sa atin. Tandaan niyo to ha. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Ang sabi ng Bible, hayaan ninyo ang sarili nyo na mabago ng mabago, na ma-renovate, na ma-renew. Amen? Amen? Simple lang gusto kong sabihin, kapatid. God's renovation work is ongoing. Pakinggan niyo po, yung renovation ng Diyos sa ating lahat ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At alam ko, magbubunga ito. Hindi man marami, paunti-unti, ang mahalaga, nagbubunga ito. Amen? Ba't ganyan tingin niyo sa akin, nagbubunga ba kayo? Yung bunga o yung lumalabas sa buhay ninyo, sa bibig ninyo, sa ginagawa ninyo. O parang lalong tumahimik. Amen? Amen? So anong gusto kong sabihin? Simple lang. Kung paano hindi mo pinapayagan ang sanlibutan na imolde ka, hugisan ka ayon sa kanyang kalagayan, ganun din naman, papayagan ko naman ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na baguhin ako araw-araw. Amen? Hindi effective. Sermonan nyo na lang katabi nyo. Sabi mo sa kanya, kapatid, payagan mo na kasi. Payagan mo ang Panginoon na baguhin ka niya. Hindi mo kayang baguhin. I cannot change. But God can. Tama? Yung puso ko, hindi ko kayang baguhin. Pero kaya ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, eto na issue. Brad, mind. Ano ba ibig sabihin ng mind? Pag-iisip. Tama? Sa pinakalantay na salita, utak. Sa salitang kalsada, coconut. Di ba? Sabi, use your coconut. Mga kapatid, alam niyo ba yung salitang mind sa... Ito yung salitang mind sa Griego, ang salitang ito ay nous. Nous. O nous. Kaya pala tao dito, noo. Di ba noo? Nous. Yung nous, ang ibig sabihin nito, mind, intellect, understanding. Pag-iisip, intelihensya, pangunawa. Yun po yung nous. Okay. Sa mga Kristiyano, yung nous, sa theology natin, ito daw yung bahagi ng Kristiyano na may kapasidad
na maranasan at maramdaman ang presensya ng Diyos nang lagpas sa ating pisikal na kalagayan. Ito daw yung bunga ng ating intuitive form. Pakinggan nyo. Ang buhay Kristiyano po hindi head knowledge. Kaya ka nandito kasi alam mo sa sarili mo, meron kang nararamdaman higit sa pisikal. Nadadama mo ang Diyos. Pag nagbabasa ka ng Bible, pag nagpe-pray ka, pag nandito ka sa gawain ng Panginoon, lagpas sa kilabot ng mga balahibo mo, nararamdaman mo ang Panginoon. Yan po yung tinatawag na eye of the soul, yung mind. Hindi ito utak, kundi yung kakayahan mo. It's a part of you. Bahagi ito ng iyong buhay, ng iyong pagkatao. Na ito yung may kakayahan na madama mo, maunawaan mo ang Diyos. Kasi kung utak lang ang gagamitin ko, kapatid, hindi ko maunawaan ang Diyos. Hindi ko siya mararamdaman with my physical brain. But with my nous, that part in me, yun pala yung binabago ng Diyos. Yung bahagi ng iyong lantay na pagkaunawa, yung bahagi na nasa iyo, yung nandun yung intelihensya. Doon kumikilos ang Panginoon. Hindi yung A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi yung tinatawag nating head knowledge, kundi yung inner knowledge natin. Alam nyo mga kapatid, kaya ako ito kinikwento sa inyo, tinuturo. Maraming Kristiyano ngayon dumadalo sa gawain. Anong ginagawa tuloy ng ibang churches? Para maramdaman mo ang Panginoon, pepekein. Papadim light, papalagyan natin ng mga pagmasin. At minsan yung pastor, kailangan umiiyak na, para yung mga nakikinig, umiiyak din. Yung iba naman, kailangan manginig. Alam nyo, minsan, pinipeke natin yung presensya ng Panginoon. Sa totoo lang, sa inyo ngayon, kahit nakaupo kayo dyan, mararamdaman mo ang Panginoon Pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, tapos kahit nagtuturo na si Brother Ari sa harapan, pero ng Holy Spirit, tinuturuan ka, naunawaan mo. Minsan may naintindihan ka pa kaysa sinasabi ko Why? Because that's where the renovation happens. Pakinggan nyo. Kaya pala kailangan ako magbasa ng Bible, makinig ng pangaral, sumamba, umawit, mag-quiet time, because nire-renovate ng Diyos itong kakayahan ko. Kakayahan kong Kakayahan kong madama ang Diyos. Kasi ang mundong ito, ginagawa niya tayo na magkaroon tayo ng kalyo na hindi natin maranasan ng Diyos. At maranasan mo ang Panginoon hanggang pisikal lang, hanggang damdamin lang, hanggang nakikita mo lang, hanggang nararamdaman mo lang, pero hindi sa iyong kaibuturan. Sabi po, ito po kinuha ng mga nagyo-yoga Alam niyo yung sabi nila, yung nuos, andito daw, kaya nuos daw yan, sa pagitan daw ng mata, andyan, sa loob na yan, andyan yung pineal gland. Kaya ginawa ng mga New Age movement, yan yung tinatawag nilang third eye. Ang totoo, kapatid, hindi ko pinapasinungalingan sila. Ang sinasabi ko, kinurap nila. Ang totoo, kasi nandyan yung meron sa'yo na nais ng Diyos baguhin. Dahil yung pag nabago niya yan, mararamdaman mo siya. Mararanasan mo siya. Lagpas sa iyong physical. Hello? At ito yung dahilan kaya ikaw ay nagpapatuloy. Mga kapatid, sa palagay nyo, magtsatsaga akong mag-aral ng mag-aral. Paano ko ito natututunan? Kasi nga, binabago ni Lord yung nous, yung aking kakayahan. So there is something in you that God wants to renovate. At yan ang nire-renovate niya. Andyan yung sinasabi natin, yung ating pangunawa.
yung ating intelihensya, yung ating kaisipan, nandyan, lagpas sa physical. Something in you. The way you think, yung pamamaraan ng iyong pag-iisip. Kaya pala, as a man thinks in his heart, so is he. Amen? Alam niyo ho, sa philosopher, ang nuuso, ito daw, sabi nila Plato, nila Aristotle, yung nous daw, ito daw yung highest faculty of the mind that allows intuitive grasp to understand reason, truth, and eternal reality than rely on the physical senses. Kaya ito na ho yung tinatawag na transcendental sa philosopher. Pero sa Kristiyano, ito yung kakayahan kong maramnasan at maramdaman ng Diyos. Binabago po ito ng Panginoon araw-araw. Amen? Sana naintindihan natin ito lahat. Kasi kapag ako'y nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Panginoon, I know that God is changing something in my nous, in my mind. At dahil dito nararamdaman ko siya. Lagiging totoo sa akin ang Diyos. Gaano katotoo sa iyong Panginoon? Kung gaano ang renovation na ginagawa niya. At magagawa lamang niya kung papayagan mo. Amen? Tanong, bakit kapatid? Tatanungin ko muna kayo. Sister, brother, bakit kailangang baguhin itong pamamaraan ko ng pagkaunawa, intelihensya, pag-iisip? Bakit? Why does God wants to renovate? Bakit? May idea kayo? O ngayon, lalong tumahimik na. Hindi nga, totoo. Sa palagay mo, bakit kailangan ng Diyos baguhin ang iyong perception? Yung kakayahan mong maramdaman siya, yung kakayahan mong maunawaan siya, yung kakayahan mong ma-perceive siya. Bakit kailangan baguhin ito ng Panginoon? Why? Why does God have to do the anakainosis? Bakit kailangan gawin ito na anakainosis na ito sa iyong mind, sa iyong nuos? Bakit? Sige nga, bakit? May idea kayo? Dito, sa likod. O sige, Sister Tata, may idea ka. Bakit kailangan baguhin niya? Kasi po, unang-una, mahal tayo ng Panginoon. Okay. So, baka ang inaano, kasi dun sa mga teachings nyo kanina, ang inaano ko, nadadala tayo ng sistema ng mundo. Okay. So, bilang tao at bilang anak ng Panginoon, kailangan magbalik loob tayo sa Kanya para yung relasyon natin sa Kanya ay maging matatag. So, yung kung ano man yung nagiging pag-iisip natin gawa ng kung ano yung nakikita natin dito sa mundong ito ay mabago natin para sa ikago-glorify ni Lord. Parang kumbaga binibigyan ka ng kakayahan para maluwalhati ang Panginoon. So, pwede yun ang purpose na niya. Okay, ano pa? Binabago tayo ng Diyos dahil siya banal. Hindi niya maabot natin yung kabanalan niya sa araw-araw na. Gusto ni Lord, marating mo yung standard na yun. Na nais niya. Sa likod. Kayo may idea ka? Iisip mo. Mabigat ano? Kayo Dang. Annabeth. Meron? Ikaw Brad Joey, may naisip. Bakit? Anong layunin ni Lord? Ba't kailangan niyang baguhin yung kakayahan mong maranasan siya, maunawaan siya, madama siya nang labas sa iyong physical na kakayahan? Bakit? Bakit kaya? Anong purpose niya? Sige, may idea kayo? Sige na, kung may idea kayo. Kay sister, kanina sabi niya kasi mahal niya tayo, ganito, ganyan. Gusto ni Lord na maging mas malalim yung ating relasyon. Kay brother man, gusto niya marating natin yung standard ng kabanalan. Anong tingin niyo? May idea kayo? Ha? Ano? Kasi 'di ba yung mundo natin is makasalanan na. So parang ni-renovate niya yung pagkatao natin para pagdating ng panahon is maligtas niya tayo. Patungo sa perfection, kaligtasan ng Panginoon. Pwede. Okay. Ano pa? Sister Mau, tumataas na kamay si Sister Mau.
Bakit niya kailangang baguhin yung ating perception, yung ating pag-iisip? Binabago po niya tayo, yung isip at puso natin, para yung malaman po natin yung kalooban niya. At para malaman po natin yung tama at mabuti. Para malaman natin kalooban niya, tama at mabuti. O ano pa? Ano pa mga naisip niyo? Si Brad OJ, may naisip ka? Sige, huwag tayo mayang magbigay ng opinion natin. Dahilan po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin dahil pagdating ng panahon at pag nawala tayo sa mundong ito, mapapasakan niya tayo lahat. Ang purpose nun gusto ni Lord makarating ka sa Kanya. Sister Marican, nagtatas ka ba ng kamay kanina? Kala ko nagtatas, tinuturo mo lang pala siya. Bawal magturo. Okay, sino ba? Brother Ming, may naisip ka? Ano man layunin? Si Brother Ming, may gusto sabihin. Palagay mo. Dahil po sa pagkahulog natin sa kasalanan, tayo naging karnal ba? Yung karnal ang ating kaisipan, ang ating kapaligiran, kaya kailangan baguhin tayo ng Panginoon. Kumbaga kasi dahil nga yung karnal yung isipan natin, hindi overall, talagang palitan. Actually, hindi overall palitan. Okay, may idea pa kayo? Yung mga ka-senior, may idea ba kayo? Ayaw. Palagay ko, nasa klase tayo, lagi tayong nandun sa row Okay. Tama naman lahat ng sinabi ninyo Kasi lahat ng yan, mga kapatid, yan ay nakalagay doon sa verse 2 rin, yung kasunod. Nakita nyo? Anong kasunod? Sabi niya, keep letting yourselves be transformed, be transfigured by the renewing, your renovation of your nose, your mind, your perception. Bakit? So, ayan na. Nang sa gayon, you will know. Malalaman mo. Ang alin? What God wants. Kung ano ang gusto ng Diyos. And what His will is. Amen? At tayo po ay mag-agree. Dumating daw yung punto, malaman ko kung anong gusto ng Panginoon, anong kalooban niya, at ako'y sumang-ayon na itong kalooban niya. Sumang-ayon na itong nais niya ay mabuti. Satisfying, nakalulubos, and able to succeed. Pakinggan niyo po ito. What God wants for you is to know that what is good and pleasing to Him and what is perfect. Pakinggan niyo. Kasi sa susunod na Sunday, pag-uusapan natin yung pagpasan ng krus. Kung hindi ka mare-renovate, yung pagpasan ng krus ito, mamamali yung tanaw mo dito. Kasi ang gusto ni Lord, malaman mo kung ano yung kalooban niya, kung ano yung nais niya, na ang lahat ng nais ng Panginoon ay lahat ng gusto niya para sa'yo ay mabuti. Wala siyang niloob sa iyo na masama. Yun nga yung sinasabi niyo, mahal niya tayo God loves us so much that He wants us to know what His plan for our lives. Kaya nga, kinukot ito, minsan minimisquote, I know my plans for you. Di ba? Jeremiah 29. Kaya binabago ni Lord ang iyong kaisipan, ang iyong perception, para malaman mo. Una, kung ano yung kalooban ng Panginoon, at kung ano yung kalooban ng Panginoon ay mabuti. Kalugod-lugod. Amen? At ito'y magtatagumpay. Para sa iyong pagtatagumpay, hindi ka niloob ng Lord para maging talunan sa mundong ito. God wants you to have a good life. Life to the fullest. Amen? Amen? Ba't pa ako susunod sa Diyos na ang Diyos gusto lang pala akong pasakitan? Ang Lord gusto lang pala akong pahirapan. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Amen? So malalaman ko. Ngayon, anong role ko na lang? Anong role ko? Anong role ko, kapatid? Yung palang nais ng Panginoon
babalik tayo sa verse 1. Kaya nga sabi ni Pablo, ito na lang ang role mo, ialay mo ang iyong sarili, ang iyong katawan na alay na buhay. Kabanal, banal. Ano ibig sabihin banal? Dedicated sa Kanya. Yung aking katawan, yung aking buhay, dedicated sa Panginoon. Holy, ibig sabihin. And ano? Acceptable. Which is your, ano? Spiritual worship. Kaya nga, pasensya na kayo mga kapatid. Kala natin, punta tayo sa church, worship ako, kanta ako, namaos na ako sa kakakanta, pero paglabas ko, hindi naman nabago yung aking isip. Ano silbi nun? Ang sabi ni Lord, mamuhay ka, yung pamumuhay mo. Yung pamumuhay mo. Na iyong buhay mo, inaalay mo sa Kanya, dinededicate mo yung life mo sa Lord. Amen? Na gusto mo sumunod sa Kanya, naglilingkod ka sa Kanya. Yun ang pagsamba na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? May naintindihan kayo mga kapatid? So, eto na. Binabago ni Lord tayo yung ating pag-iisip, yung ating perception, yung ating kakayahan para maramdaman natin siya. At hindi lang para maramdaman natin siya, para maintindihan natin ano ang kalooban ni Lord. Pakinggan nyo to. Yung kalooban ni Lord sa buhay ko, hindi katulad ng kalooban niya sa iyo. Iba-iba ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, personally. Pero yung ultimate kalooban niya, yun na yun, makarating tayo sa Kanyang kaharian. Maging kawangis natin ng Panginoon. That's the ultimate kalooban ni Lord. Pakamukha natin ng Panginoon. Pero yung personal na buhay mo, habang lumalakad ka dito, meron siyang plano sa'yo. May kalooban siya sa'yo. Kaya gusto niyang mabago isip mo para malaman mo, maintindihan mo, at makita mo ito, at maisagawa mo sa buhay mo. At dahil dito, mangyari sa'yo yung magtagumpay ka sa dulo. Sabi ni Hari David, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Yung ending ng buhay mo, kapatid, hindi sad story. Ang ending ng buhay mo, kahit anong sabihin nila, ito'y, sabi nga, successful story. Amen? May naintindihan mo kayo? Hindi ako masyado nagtanong dito kasi pinupundasyonan ko kayo. Binabago ng Panginoon ang bawat isa sa atin, araw-araw. At ginagawa niya ito dito sa ating pag-iisip, pag-unawa, kakayahang maintindihan. Amen? At kapag ito'y nangyayari, may nangyayari po sa buhay natin, nalalaman mo anong kalooban ni Lord. Kaya kanyang i-guide, kaya kanyang turuan, kaya kanyang pangunahan kung anong direksyon ng buhay mo. God will do it for you. Amen? Amen? Not me, but God. Hindi ako, kundi ang Diyos. Amen? Amen? Sana po, tayong lahat ay may naintindihan. Amen? Kaya ho ngayong umaga, gusto ko pong ihandaan yung sarili nyo na meron palang ginagawa si Lord sa buhay ko. Pakinggan nyo ang Panginoon, damahin nyo siya. Challenge ko, bago to i-close. Kapag nanalangin ka, huwag mong kakalimutan, kasama mo ang Diyos. Nire-renovate ka niya. Kapag nagbabasa ka ng Bible, huwag mong kakalimutan, kasama mo ang Panginoon. Nire-renovate ka niya. Amen? Amen? Pag naglalaba ka, nagluluto ka, nagtatrabaho ka, kung ano man yung ginagawa mo, patuloy ang renovation ng Panginoon. Ano man ang dumating sa buhay mo, pagsubok, problema, lahat ng ito, God is renovating you para mabago lahat ito at maintindihan mo ano ang kalooban ni Lord sa akin. Amen? Amen? Sino pong may naintindihan? Ba't parang iba malungkot? Di ba? Masaya tayo. Naintindihan mo na ngayon? Be transformed. Hindi ko kayang baguhin, kapatid. I cannot do it. But God is doing it. I can only cooperate. Ang role ko ay
sumang-ayon lamang, pumayag sa Panginoon na baguhin niya ako araw-araw. Amen? Amen? Congratulations, mga kapatid. Naintindihan niyo ito. And I know something good is going to happen to you. Amen?